Sa video na ito ay ipapakita ko naman kung paano gawin yung dahon. So first, mag-chain 6 muna tayo. At pagkatapos ay kakailanganin natin ng metallic floral wire. Hinati ko sa gitna. Tapos ilalagay ko sa ilalim. Tapos mag-work muna tayo ng slip stitch sa second chain from the hook. Dun sa next chain naman ay single crochet. Susunod ay 1/2 double crochet. Susunod naman ay 1 double crochet. Doon sa last stitch, mag-work tayo ng 3 double crochet. Tapos, mag-work tayo ng picot. Maglalagay pa tayo ng stitches dito sa same stitch na to. Pero bago yan, ay ibebend muna natin yung metallic floral wire para mahati siya sa gitna. At pagkatapos nyan, ay mag-chain 1 tayo. After natin mag-chain 1, ay mag-slip stitch tayo pabalik dun sa stitch na ginawa natin na double crochet. After that, mag-work tayo ng 3 more double crochets into that same stitch. Tapos yan ay makakarating tayo sa kabila. So sa opposite side niya, kung ano yung stitch na nilagay natin, yun lang din ang ilalagay natin. So sa susunod na available na stitch, mag-work tayo ng 1 double crochet. Yung katapat niyang stitch ay 1 double crochet din dapat. Ang susunod naman ay 1/2 double crochet. Pagkatapos niyan, 1 single crochet. And yung pinakahuli, ay mag-work tayo ng slip stitch. Tapos, ipapaikot lang natin yung isang yarn dito sa isang wire. At pagkatapos ay mag-work tayo ng slip stitch. Mag-cut lang tayo ng medyo mahabang yarn para mabalutan natin yung floral wire natin. Sundan nyo lang yung ginagawa ko para masecure yung yarn at para hindi kumalas yung yarn dito sa wire. Pwede nyo rin lagyan ng konting glue para masecure ang yarn na pinapaikot sa metallic floral wire. Gagawa pa tayo ng isang piraso nito. Alam kong hindi ganun kadali ang paggawa ng mini padded rose, pero sulit na sulit once matapos mo na ang project na to. Napakaganda niya at maganda siyang pang gift lalo na sa darating na Valentine's Day. Hindi lang Valentine's Day ha, pwede rin sa iba't ibang klase ng okasyon like anniversaries or pwede mo rin siyang gawing wedding souvenir. After nito, sunod naman natin gagawin is yung sipal o yung nilalagay sa ilalim ng ating rose. Sa paggawa nun, gawa muna tayo ng magic ring, tapos chain 1 at mag-work tayo ng 5 single crochets into the ring. After nyan, hilahin lang natin ang yarn end at pagkatapos ay mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. Meron tayong 5 single crochets in total, tapos dito sa next round, chain 1, 2 single crochet into the same stitch at into every stitch around. Bale, dapat meron tayong 10 single crochets in total. Katuhog, meron ka na bang nagawang projects through my tutorials? I-comment mo naman sa baba ang picture at gusto ko rin makita. To end the round ay mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin. For round 3 naman ay mag-work tayo ng increase, chain 1, 1 single crochet into the same stitch at 2 single crochet into every stitch around. So, sa ikalawang stitch, doon na tayo mag-work ng increase. By the end of this round, meron tayong a total of 15 single crochets. To end this round, mag-work tayo ng slip stitch dun sa first single crochet na ginawa natin at ngayon ay gagawa tayo ng last round. Chain 4 muna, tapos on the second chain, slip stitch. Next is single crochet at ang last naman ay 1 double crochet. Skip 2 stitches at uulitin lang natin ito after working a slip stitch para makomplete natin ang sepal para dun sa rose natin. Siguraduhin nyo rin po na iisa yung hook size na ginagamit nyo sa paggawa ng parts ng mini padded rose para po equal ang proportion ng size niya. Tip lang mga katuhog, siguraduhin laging tama ang total number of stitches para pantay at maayos ang kalalabasan ng project natin. Sa last part ng video, ituturo ko na kung paano gawin ang rose at kung paano natin siya i-assemble bilang mini padded rose. Marami po tayong projects na naka-line up. Make sure na naka-follow kayo sa lahat ng sock meds ko para hindi kayo mahuli. See you sa next video!